Siya naman ang papanig sa nagrereklamo laban sa best friend na mapanakit daw ang pinsan ni Christian. Irene, humarap ka na. Okay, Irene. So, pinsan mo si Christian. Nakita mo yung pangyayari? Nangyari? Oh, sige nga, magkwento ka nga sa amin. Ano siya, bumili sila sa tindahan. Tapos sinabi ng may-ari ng tindahan, nakita mo ba si Christian? Sabi niya, oo. Sabi, bakit sabi nga yung ano rito, balance niya 400. Ano, magbayad na ng 400? Balance niya 400. Sabi niya? Yung may-ari ng tindahan. Oo. Tapos eto, ang sama naman ng tono ng bibig niya. Oy Christian, magbayad ka nga ng utang mo rin, sinisingil ka. Kaya nag-init agad ang ulo nito. May tama ng ala. Kaya madali siya nag-init ang ulo. Kasi mali yung salita niya. Kanino ba siya may utang? Sa may-ari ng tindahan o kay Mata? Sa tindahan. Sa tindahan. Ang mahirap kasi yung nangungutang para pambili ng droga. O kaya pang-inom. Pero kung yan ay pinambili mo sa listahan sa tindahan, makikita mo na yun ay para sa anak niya, may malaking diferensya, kung bakit kumakapit sa patalim. At 400 pa lang. Yung mga nakakausap namin dito, 40,000 ang mga utang. Ito 400 lang. Isang buwan pa lang. Ano ba ang arrangement nyo? Ano yung usapan ninyo nung tindahan? Gaano katagal ka pwede magkalistahan? Hindi, doon? ang sabi naman po ng tindahan, sige, kung wala pa, okay lang. Pero kung meron naman, alam naman po kasi niya nagbabayad po ako ng kusa. Ayun. Diba? Okay. Inabot na nga lang isang buwan. Teka muna, Mata, hindi ba't sa kanila na yun at saka yung tindahan? Diba po? Kasi kami may pag-uusap, di ba? Oo. Sa akin, bumili po kasi ako sa tindahan. Ang sabi sa akin, ay si Christian nakapag-break up ng graduation. Baka pwede naman siya mag-usong. Nahihiya kasi may anong tindahan magsalita sa kanya. Kung mga nakisuyo lang, hindi ko maalam may utang siya doon. Sinabi ko sa kanya. Ito na nga, di ba? Pinaliwanag niya na nga, narinig niya. Teka muna, meron ba kasamang inggit, tingin mo? Meron. O ano yung inggit? Sabi ko na nga ba eh. Hindi kasi, okay, so ikaw nagme-makeup, siya hindi. Opo. Bali, pag sa riban po, alalay ko lang din siya. Magtrabaho siya sa hindi, may sahod siya. Oh. Totoo ba? Opo. Oh. Ito naman, nanay-nanayan sa lugar. Siya ang kakampi ni Mata. Melba, humarap ka na. Hello, Nanay Melba. O, may tanong ka kay Nanay. Nanay Melba, kilala niyo po talaga si Mata at si Christian? Oo, kilala ko sila. Umpisa nung nandyan ako nakatira sa anak ko. Ito naman, unang kita ko sa kanya, parang magaan na yung loob ko kasi siya, maingay lang siya. Pero pag tinitingnan ko siya na masakit na, alam niya na naingayal ako sa kanya. Sumusunod siya, nakakuha ko siya sa tingin. Kaya sabi ko, bilang nanay niyo, hindi ko gusto na umabot kayo sa ganyan kasi magkaibigan kayo. Nagulat na lang ako nga nag-away sila doon sa may dagat. Na umabot na sila sa dagat. Alam, umabot sa... Oo, nang arambulan nila. Sabi ko, ba't ganyan naman? Kaya ito lang ang masasabi ko naman kay Christian. Oo, ipagpalagay natin na mali ang pag-deliver ni Mata ng ng utang mo kasi kung sa bagay, labas ka na doon. Ang ko lang, dapat hindi mo siya una sinaktan. Di ba magkaibigan kayo, inaanak niya pa yung anak mo. Tapos, minsan, naiinis din ako sa iyo, prangkain kita. Kumakain ka sa amin, okay lang yung kain na walang bayad. Basta sabihin mo lang sa akin, Teo, wala akong ibabayad. Tatapusin mo muna yung kain mo bago ka magsabi na, Mang, mamaya na to ha. Kaya naiinis ako.